Mabibigyan na ng liwanag ang pangarap ng mga estudyanteng nag-aaral sa malalayong lugar. Ito ay sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng Department of Education sa isang foundation para sa pagbibigay ng solar library at solar units. Si Waywaya Makalma sa detalye. Maliban sa classrooms, isa sa mga kinakailangan ng mga estudyante sa pag-aaral ay ang kuryente. Kung kaya't ang kawalan ng kuryente sa ilang malalayong paaralan ang isa sa mga itinuturong dahilan sa pagbaba ng grado ng mga bata. Aminado ang Department of Education sa problemang ito. Ang ilang pang mga bata ay kinakailangan lumabas ng kanilang bahay para maghanap ng poste ng kuryente sa kalsada para lamang makapag-aral. Sa tulong ng Foundation for Rural Electrification for Economic Development, magbibigay sila ng isang solar library sa 10 eskwelahan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nagkakahalaga ng 4 na milyong piso ang ilalaan ng naturang foundation, katuwang ang DepEd para mabigyan ng ilaw ang mga eskwelahan. Kasama sa kanilang ipamamahagi ay ang solar suitcase na magbibigay liwanag sa mga classrooms, gayon din ang pag-charge ng mga laptop, cellphone at iba pa. Kasama pa sa mga ibibigay ay overhead LED light, solar reading light na maaaring iuwi ng mga estudyante sa kanilang mga bahay para sila'y makapag-aral tuwing gabi na nagkakahalaga lamang ng piso kada araw ang renta. Kumpara sa mga lampara na ginagamit ng mga bata sa tuwing sila ay mag-aaral, malaki ang benepisyo nito dahil ito ay mas mura at mas ligtas pang gamitin. Ayon kay Jaime Ayala, ang chairman ng foundation, tumaas sa 77% ang datos ng mga estudyanteng mas porsigido ng mag-aral. Simula ng kanilang bigyan ng solar lights ang isang eskwelahan sa Antipolo City. The schools are there, the teachers are there, the very dedicated teachers. Pero yung kulang is electricity. How can the kids study at home kung wala silang ilaw sa bahay? Now with the new lights, it's much brighter, it's a much more pleasant experience. They're more ganado to study. We have one client, all 4 of her children became honor students no nagkaroon siya ng solar. Nagpasalamat naman si Secretary Armin Luistro sa donasyon dahil ngayon ay maaari na nilang mabigyan ng IT package ang mga eskwelahan na walang supply ng kuryente. Kaya naman ang target nila ngayon ay mabigyan ang 8,000 pang eskwelahan sa bansa. Hindi lamang yung school-based feeding, hindi lang yung health, minsan something as basic as electricity. No? At malaking papasalamat ng DepEd sa solar energy na talagang tutulungan kami na maabot yung mga schools natin. Meron tayong mga nakatala na mga more or less mga 8,000 na hindi pa naaabot ng kuryente. No? Habang inilalatag natin yung ating mga i-distribute sa mga eskwelahan ng mga IT packages, talagang naghahanap kami ng partner para naman dun sa solar energy. No? Sa ngayon ay ang mga benepisaryo ng Solar Library Program ay 2 eskwelahan sa Rizal. Sa Visayas Region, ang Panay at Negros ay mabibigyan rin. Sa Mindanao naman ay 3 eskwelahan sa Soc Sargent ang mabibigyan maging sa Palawan. Dagdag pa ni Luistro na balak rin nilang bigyan ng solar lights ang nag-iisang eskwelahan sa West Philippine Sea na matatagpuan sa Pag-asa Island. Para sa Telebisyon ng Bayan, Waywaya Makalma.